Purgatorio di libingan ng mga patay. Doon natutunaw yung mga katawan na physical. Pag namatay doon sa purgatorio, pag hindi mapunta sa langit sa purgatorio, between heaven and hell daw. Sabi yung mga may kasalanan, pag pinatawad ko, di doon pumupunta. Pag pinagdasal mo, yung kaluluwa niya, maaaring mapatawad, pupunta na sa langit. Wala akong ideya dyan eh. Hindi ko na alam kung meron yan eh. Ang mga ministro ni Felix Manalo, ang grupo ni Felix Manalo, ang Iglesia ni Cristo. Ngunit, ang katotohanan ay Iglesia ni Manalo na nagtatago lang sa pangalang Iglesia ni Cristo. Nag-interview sila sa mga inosenteng tao ano ang masasabi sa purgatorio. Pero, ba't di nila ma-interview ang CFD kung gusto nila talaga? Gamit nila sa propaganda laban sa simbahang Katoliko. At tulad ni Eliseo Soriano, ginagamit din ang aklat ni Dr. Jose Rizal para tutulan ang doktrina ng simbahang Katoliko. Kapatid na Big at mga mahal naming mga televiewers, alamin pa po natin sino pa po ang isa sa mga nagsuri at napatunayan niya na wala po sa Biblia ang purgatorio. Panoorin po natin ito. Si Dr. Jose Rizal ay hindi naniniwala sa purgatorio. Kung maalala ninyo mga kapatid, sinagot natin si Eliseo Soriano kahit wala na siya, pero ang kanyang tuligsa ay nagmumulto pa gamit ang aklat ni Dr. Jose Rizal. Kinopya, nagkopya-kopyahan na itong INC at itong MCGI laban sa simbahang Katoliko. At ginamit din ng INC, Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, ang aklat sa dating Katoliko na ang pamagat ay was oppressed ni Lucian Binet, no? Dahil sa pamamagitan daw umano ng purgatorio, ito'y negosyo ng simbahang Katoliko. Victor ng mga nagsuri na ang purgatorio talagang wala ito sa Biblia. Hindi ito doktrina na itinuro ng Panginoong Jesucristo at maging ng kanyang mga apostol. Ngayon, wala pala sa Biblia. Saan galing ang doktrina ng Iglesia Katolika tungkol dyan sa purgatorio? Yan po ay inimbento lamang ng Roma ayon sa dating pari na si Lucien Binay na sumulat ng aklat na pinamagatang I Was a Priest. Dito po sa mga pahina 41 hanggang 43 ng aklat na ito sa pagkakaliwat na po sa ating wika ko babasahin. Ang misa at ang purgatorio ay mga imbento, kinatha lamang ng Roma. Ang aklat na gamit nila ay was oppressed. So ibig ba sabihin dahil yung dating Katoliko na may sulat na isang aklat, ginamit ng Iglesia ni Cristo dahil binanata ng simbahang Katoliko, imbento lang ang misa, imbento. Ibig ba sabihin, gusto nilang ipalitaw, mas credible at dapat paniniwalaan yung humihiwalay sa pananampalataya. Kung gayon, credible pala itong dating kasama ni Felix Manalo na si Egmedio Sabala na may inihayag, dating ministro, dating kasamang tagapagtatag sa Iglesia ni Cristo. Ano ba ang kanyang pahayag? Ito mga kapatid ang tatalakayin natin sa pagkakataong ito at samahan ninyo ako. To make his message known. Sandali. Ito. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Wendell Talibong muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin ating mga suking taga-subaybay, mga taga-suporta, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo.
At maaari kayong makasuporta din sa ating channel sa pamamagitan ng super chat, oh, habang naka-live. So, ito ang tatalakayin natin at ako ay inatasan ngayon sa punto por punto, mga kapatid, no? Ah, ang tabayanan ninyo, parang di pa yata sila nagsimula ngayon, ha? No? Ako ang inatasan ng punto por punto para magtalakay kaugnay dito. So, bago dyan, habang hindi pa nagsimula ang sa punto por punto, no? Acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon, ang mga nag-comment, then ilagay ninyo ang lugar ninyo para ma-shout out natin, no? So sa lahat ng mga pumasok ngayon, kumusta ang inyong si Nightbot diyan? Siya ang tagabantay sa ating comment section, no? O, pag may mga may violation sa comment section, si Nightbot ang computerize yan. Si Nightbot ang mag-delete. Mag-ingat kayo, no? Yung maglagay ng mga may delete na si agad si don't forget to like si Nightbot. Mag-warning pa yan si Nightbot. There's more where that came from. Stop spamming. Yun. Bawal sa YouTube yung mga yun. Sabi ni may warning siya. So i-stop yan. I-delete kayo ni Nightbot, no? So lagay lang taga saan kayo, mag-comment lang kayo. Huwag niyo nang i-capitalize dahil ito si Nightbot nagbantayan, no? Siya ang bantay, ipan-delete niya lalo na yung mga messages na violation sa comment section. Computerize yan si Nightbot, no? Okay, si Gervin Lablado Bataban, shout out watching from San Juan, Santa Cruz, Laguna. Si Delphian Rabago, shout out sa Zamboanga City. St. Oscar Romero, 1980. Good evening. Ingat kayo ni Nightbot, si Nightbot, istriktong-istrikto yan. Si Mary Morelio for Cadelia, magandang gabi po sa iyo, Bro Windel, at sa member CFD watching from General Luna, Surigao del Norte. Si Alberto Realista, si Juni Aqueno, ang misa sa simbahang katoliko ang siyang pinakamataas na antas ng panalangin. Yet, nasaan si Nightbot? Lalabas lang yan si Nightbot mamaya. Si Sopronio Corrada, Brad watching from Puerto Princesa City, Palawan. May nag-communicate ni Brad Tata, nagplano na i-invite daw kami sa Palawan, pero hintay pa kami kung maging official ba yon. Si John Ray Canio, good evening from Caloocan. Sa habang di pa nagsimula sila si punto por punto, hindi pa nagsimula. Ako ang inatasan ngayon. Sige, comment muna kayo dyan kung saan kayo nagsubaybay. Tabayanan ninyo dahil sasagutin natin itong grabe talaga na mga aklat katolikong ginagamit ng INC, mga ministro ni Felix Manalo. Si John Ray Canio, good evening, watching from Caloocan North.
tingnan natin sa, dito tayo sa pananampalataya at katiwalaan sa akin channel pala, sa Facebook. Si Sampaguita Ganda, si Gervin Rabago Rabutan, si Danti Magday Tanyo, si Jervin Rablando Batubatan, Batubatan pala, si Charity, sa Carmelites Monastery. Asan na monastery? Sa Usamis Monastery. Si sandali, ang dami na pala ng comment dito. Carmelites Monastery. Shout out watching from San Juan Cruz Laguna. Di ko mabasa ano to. Tagig daw. Bayumbayan, Tagig. Nick Espinosa, watching from Naitama, Kin, Japan. Maayong gabi, Bro Wendell. Maayong gabi. Bukbit de Los Santos sa Hong Kong. Bibing Libuan. Balikan natin ang pananampalataya at katwiran. So, it's nice to hear yan, Bro Wendell, on I'm excited. No? Si Sopronio Corrada, John Ricanio, si Elizabeth de Los Santos sa Hong Kong, si Ricky Dingal diyan sa Butuan City. Uy, kumusta kayo dyan sa Butuan City? Siguro ating mga kapatid ngayon nasa sementeryo pa ngayon, no? Hanggang ngayon, di pa nakasimula ang punto por punto, Bakit kaya? Sige. Habang hindi pa sila nagsimula, ating tatalakayin unti-unti tong grabing banat nila. Nick, si Nick, Nick Espinosa, Saliti, Bobit de Los Santos, Hong Kong, si Iman Revilo, Clarin Reto, no? Hello, kumusta? Si Berina Lapis sa Bohol, si Edison Villamor. Meron na ring INC 1914 member ang dumulaw sa puntod ng kanilang mahal sa buhay. So, sa lahat ng mga sumusubaybay, welcome. And then, abang di pa naka-live ang punto por punto, mga kapatid. Tatalakayin natin ngayon itong banat ng INC sa pananampalatayang Katoliko. Una, bahagi sa kanilang propaganda, nag-interview sila nung mga inosente kung anong purgatorio. Kaya may na-interview sila na ang purgatorio daw, libingan daw ng mga patay. Na-interview nila yan sa INC. Wala sa Sandali. Ito, ang libingan ng mga patay. Purgatorio di libingan ng mga patay. Doon natutunaw yung mga katawan na physical. So, ang purgatorio, libingan daw ng mga patay. Doon natutunaw. So, kung doon natutunaw sa purgatorio ang katawang pisikal, ibig sabihin, ang tinutukoy niya ay sementeryo. Diba? Sapagkat yun ang libingan ng mga patay. Doon natutunaw ang katawang pisikal. Yung sinabi niya. Purgatorio di libingan ng mga patay.
doon natutunaw yung mga katawan na physical. Pag namatay doon sa purgatorio, pag hindi mapunta sa langit sa purgatorio, between heaven and hell daw. Sabi yung mga may kasalanan, pag pinatawad ko, di doon pumupunta. Pag pinagdasal mo, yung kaluluwa niya, maaaring mga patawad, pupunta na sa langit. Wala akong ideya dyan eh. No, so walang ideya. So sunod mag-interview kayo, mga ANC, mas mabuti yung may idea, no? Kaugnay sa purgatorio. Sadya talaga nila yung mga inosente ang in-interview ng mga ministro ni Felix Manalo. Bahagi sa kanilang propaganda laban sa simbahang Katoliko. Bakit? Una, ano ba ang purgatorio? Pakinggan natin ang mga ministro ni Felix Manalo gamit mismo ang mga aklat Katoliko, itong katisismo. Kapatid na Victor, ayon sa paliwanag ng pari sa Iglesia Katolika, ano daw ba yung purgatorio? Sasagutin po tayo ng kanilang aklat. Ito po ang katisismo nila. Ang sumulat nito ay si Luis de Amisquita sa pahina 26. Ganito ang kanilang sinasabi. At sa purgatorio, sino ang tatahanan kaya? Pagsasangagan, kumbaga sa ginto, sa mga kaluluwa ng Kristiyanong banal na nakapagsisiman at nakapagkumpisal man, datapat hindi pa nakapagkawas dito sa lupa ng buong kawas sa mga kasalanan nila. Ayon sa aklat na binasa natin, kapatid na Edgar, ang purgatorio daw ay sangagan ng mga kaluluwa. Bago dyan mga kapatid, napansin nyo ba ang deliberation sa ministro ni Felix Manalo? Una, gamit nila itong aklat katisismo na ang may akda ay si Father Luis de Amisquita, mga kapatid. Ano ang sabi ng ministro ni Felix Manalo? Asandang pahina, mabasa yung binasa niya. Pakinggan ninyo ha. Kapatid na Victor, ayon sa paliwanag ng pari sa Iglesia Katolika, ano Si Victor Sandoval. Pakinggan niyo. Anong pahina sa aklat ang tinutukoy niya? daw ba yung purgatorio? Sasagutin po tayo ng kanilang aklat. Ito po ang katisismo nila. Yan, katisismo. Ito ang katisismo na ginagamit niya. So, pansinin ninyo, mga kapatid. Anong pahina ang tinutukoy niya? Ang sumulat nito ay si Luis de Amisquita sa pahina 26. So, ang nagsulat ay si Father Luis. Ito. Amisquita. Pahina 26 daw. Pahina 26. Ganito ang kanilang sinasabi. At sa Pahina 26. Ba't ang pinakita? Pahina 21. At tiningnan ko dito sa katisismo pahina 21, yung binasa niya ay wala. Wala dito sa pahina 21. Tiningnan ko rin, yung pahina 26, wala din. Pero itong aklat na katisismo, sige, ipatuloy natin. purgatorio, sino ang tatahanan kaya? Pagsasangalan, kumbaga sa ginto, sa mga kaluluwa ng Kristiyanong banal na nakapagsisiman at nakapagkumpisal man, datapat hindi pa nakapagkawas dito sa lupa ng buong kawas sa mga kasalanan nila. Ayon sa aklat na binasa natin, kapatid na Edgar, ang purgatorio daw ay sangagan ng mga kaluluwa ng mga sinasabi nilang mga Kristiyanong banal. At ang mga nandun daw, yung kahit nakapagsisi, kahit nakapagkumpisal sa kanilang kasalanan, sabi nung pare, hindi nakapagkakawas ng kanilang kasalanan. Medyo Yung tinutukoy sa pare na hindi anong sabi niya mga kapatid? sabi nung pare, hindi nakapagkakawas ng kanilang kasalanan. Medyo Bakit? Dahil alam natin na sa bawat kasalanan na ginawa dapat pagsisihan, pero bawat kasalanan meron yang tinatawag na temporal punishment. No? Ano ba yung temporal punishment? Yun ang tatalakayin natin mga kapatid. Dahil para sa kanila, una, ang maling aral ng INC, pag ang
tao ay mamatay, patay din ang kaluluwa kasi. Kung tingnan natin ang sa Biblia, si Propeta David nagkumpisal kay Propeta Nathan sa kanyang kasalanan. Pinatawad siya ni Propeta Nathan sa ngalan ng Panginoon, pero may temporal punishment. Ano yung temporal punishment? Ito mabasa natin sa Ikalawang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14. Sinabi ni David kay Nathan, "Nagkasala ako kay Yahweh." Sumagot si Nathan, "Pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit, dahil niplaspastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay." So napansin niyo pinatawad na ang kasalanan, pero meron pang temporal punishment. Oh. Kaya yun ang tinutukoy sa binasa nila na naunang sinabi ni Sandoval na sa pahina 26, ngunit ang ipinakita sa TV screen, pahina 21. Tiningnan ko dito, dahil pareho-pareho ang aklat sa pahina 21, wala talaga akong mabasa sa tinutukoy niya. Oh. Baga sa ibang edisyon kaya. Okay. Dahil ang binanggit niya, pahina 26. O, balikan natin ha. Kapatid na Victor, ayon sa paliwanag ng pari sa Iglesia Katolika, ano daw ba yung purgatorio? Sasagutin po tayo ng kanilang aklat. Ito po ang katisismo nila. Ang sumulat nito ay si Luis de Amisquita sa pahina 26. Ganito ang kanilang sinasabi. At sa purgatorio, sino ang tatahanan kaya? Pagsasangagan, kumbaga sa ginto, sa mga kaluluwa ng Kristiyanong banal na nakapagsisiman at nakapagkumpisal man, datapat hindi pa nakapagkawas dito sa lupa ng buong kawas sa mga kasalanan nila. Ayon sa aklat na binasa natin, kapatid na Edgar, ang purgatorio daw ay sangagan ng mga kaluluwa ng mga sinasabi nilang mga Kristiyanong banal. At ang mga nandun daw, yung kahit nakapagsisi, kahit nakapagkumpisal sa kanilang kasalanan, sabi nung pare, hindi nakapagkakawas ng kanilang kasalanan. So, nabasa natin, kahit sa Ikalawang Samuel 12:13, na nakapagkumpisal man ang kasalanan si Propeta David, pinatawad man ang kanyang kasalanan, pero may temporal punishment. Ano yon? Balikan natin. Ito, mabasa natin. Sinabi ni David kay Nathan, "Nagkasala ako kay Yahweh." Sumagot si Nathan, "Pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit, dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay." So dito pa lang mga kapatid, una, wala na. Butata na ang kanilang aral na direkta na lang sa Diyos, ba't lalapit pa kayo sa mga pare? Tulad sa nabasa natin, Ikalawang Samuel 12:13-14, ba't di sinabi ni Propeta Nathan, direkta ka na lang sa Diyos? Ba't doon humingi ng kapatawaran si Propeta David at si Nathan mismo ang nagdeklarar, "Pinatawad ka na ni Yahweh." Ngunit, kahit pinatawad, ngunit, ang bata na ianak galing sa iyo ay mamamatay. Yun ang tinatawag na temporal punishment. Para maunawaan ninyo mga kapatid, halimbawa, nagmamaniho ako sa sasakyan. Pagkatapos, nabangga ko ang sasakyan ng aking kaibigan. So, pinatawad ako ng aking kaibigan. Bakit? Dahil kaibigan kami. Di ko naman sinadya na nabangga ang kaniyang sasakyan. Pero, kahit pinatawad niya ako, kailangan babayaran ko ang damage sa naturang sasakyan. Yun ang tinatawag na reparation to the damage. Di ba nila yan alam? Di ba common sense naman yan? Ganon din, batay sa nakita natin mga kapatid. Ngayon,
ginamit nila ang aklat na ito. Pagkatapos, ang pananampalataya ng ating mga ninuno na James Cardinal Gibbons naman, ano ang ating mapakinggan sa kanila sa kanilang paggamit. Malalim yung termino na ginamit. Kaya paliwanag ng isang kardinal sa Iglesia Katolika, puntahan natin kapatid na Victor, ano paliwanag ng isang kardinal sa Iglesia Katolika tungkol pa rin dyan sa doktrina nila na purgatorio? Ito namang babasahin natin ay ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Sinulat po ito ni James Cardinal Gibbons sa pahina 210. Ganito naman ang sinasabi ng kardinal. Iniaaral ng Iglesia Katolika na tangi sa isang lugar ng walang hanggang kapayapaan para sa mga banal. Sa kabilang buhay ay may isang panggitnang kalagayan. Sandali. May nabasa ako ni sa okay, sa pahina 24 daw. Nasa pahina 24. Tingnan natin nasa pahina 24. Sabi 26 ang binanggit, 21 ang pinakita. Pagkatapos nasa pahina 24. So, pahina 24. Sandali. Tingnan natin. Pahina 24. Wala dito sa pahina 24. Wala dito, baka sa pahina 23. Nasa pahina 23 siguro. Oh. Sa pahina 23. Wala din sa pahina 23. Oh. Hanapin ko ito sa aking kopya. No? Sa aking kopya. Sige, patuloy natin. Maraming salamat, no? Kay ating kapatid yan Sumalay-Balay Bukidnon, no? Okay, patuloy natin. Ginamit nila na naman ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons. Napuok ng pansamantalang pagdurusa para sa mga namatay sa kasalanang venial o sa mga di nakapagbayad puri ng lubusan ayon sa hustisya ng Diyos para sa mga kasalanang ipinatawad na. Ang doktrina ng isang panggitnang kalagayan ay maliwanag na ipinahayag ng kapulungan sa Trento. May isang purgatorio at ang mga kaluluwang napipigil doon ay natutulungan ng mga panalangin ng mga matapat, lalong-lalo na sa pamamagitan ng karapat-dapat na sakripisyo sa altar. Ayon dito, kapatid. Okay. Ipagpatuloy natin ito, mga kapatid, dahil nagsimula na ang punto por punto at ito ang topic kasi natatalakayin natin sa punto por punto, no? Ito ang topic at ako ang inatasan na magtalakay. So kaya antabayanan ninyo, mga kapatid. Okay. Sandali. Antabayanan ninyo. Okay. May pinadala pala dito meron ako nito Okay. So, ngayon, pasok muna tayo sa punto por punto dahil ako ang inatasan ngayon na magtalakay. So, nagsimula na ang punto por punto. Okay? Huwag kayong aalis. Paano sagutin itong mga aklat na ginagamit ng mga ministro at batay daw sa dating pare, I was a priest by Lucian Finet, mga kapatid. Sabi nila, inaamin ng dating pare ng simbahang Katoliko na pa ako nakapasok na isang negosyo ng simbahang Katoliko ang okay, sandali parang hindi yata ito. Okay. Bago pala. Kaya sandali.
balik tayo. Pasok muna tayo sa punto por punto. Okay. Ito pala. May bagong link para sa punto por punto. Okay. So, pasok tayo.